grabe yung usapang Richard Gutierrez at Barbie Imperial naman po tayo. Matapos nga, ang lakas ng sound. Matapos nga na mag-viral yung mga iba-ibang sightings na nagsimula sa isang disco sa Alabang, nasundan ng mga merong sa BGC, tapos merong sa beach resort, tapos this time South Korea na, o di ba? Na hindi naman na siguro maitatanggi nga na hindi naman masasabing nagkita lang sila doon at o kaya by accident lang, kasi marami na nga nagpapatunay po na yung namamagitan na friendship between Richard Gutierrez and Barbie Imperial is mas malalim na daw ngayon. In fact, sabi nga ni Katotong Ogie Diaz na meron siyang source na nagkumpirma na nasa dating stage na nga at mukhang seryoso na ang itinatakbo ng relasyon ni Richard Gutierrez at saka ni Barbie Imperial. Na sa mata ng marami, parang hindi pa legal. Kini-question nila yung legalidad kasi nga hindi pa nga naman annulled ang kasal ni na Richard Gutierrez at saka ni Sara Labati. Napapanahon kasi itong issue ngayon dahil alam naman natin na sa mababang kapulungan o sa mababang kongreso naaprubahan na ang divorce law na ngayon ay nasa Senado na, kung paano nilang kung sino-sino yung mga pipirma pa para maisabatas na talaga ito at mapirmahan ng ating Pangulo. Diba? Kagaya nga ng napakagandang balita na sa showbiz din ay kamakailan na pirmahan na rin yung Eddie Garcia law na magbibigay ng mas maigting na protection sa mga workers in and out of the cameras, diba? Na nasangkot or involved sa showbiz. But anyway, going back to Barbie and Richard, so napapanahon nga itong issue kasi nga, yun nga, sinasabi nga natin na parang very, very timely, napakaganda nung timing ng mga sightings sa kanila, at kung totoo nga yung sinasabi ni Katotong Ogie Diaz na according to his source ay kumpirmado na mas malalim na ang relasyon ng dalawa, siguro nga, di ba? And yet, may mga iba pa rin namang nagdududa, lalo pat sinasabi nung ilan na parang may effort sa panig ni Barbie Imperial na sundan, kung hindi man gayahin yung exact na term, na nagayahin ang mga ginagawa or ginawa ni Sara Labati, kagaya nga daw nung pagkakaroon ng short hair. Kasi parang may mga nagsasabi na sa mga ibang sightings sa kanila, sa mga photos or videos, parang halos magkamukha ng dalawa, magkawangis na. Tapos very recent nga itong pag-enroll ni Barbie sa isang culinary school, nag-aaral siyang magluto, maging chef, etc. na parang sinasabi ginagaya din daw yung ginawa dati ni Sara na gano'n. May mga ganong intriga, may mga ganong nakakapuna. And yet, sinasabi nila na siguro daw, nakikita nga daw ni Richard kay Barbie yung itsura at yung wangis at yung maraming pagkakatulad ni Sara kay Barbie. May mga ganung chika pero parang unfair na maituturing kasi syempre may sariling identity naman itong si Barbie, may sarili rin siyang kagandahan, may sarili siyang personalidad. Ngayon, kung talagang may namamagitan sa kanila na sa ngalan ng pag-ibig, gusto ko nang paniwalaan na talagang sa pag-ibig talaga ganun But then again, hindi naman natin nga sinasabi na kasi sabi nga ng iba, hindi pa naman legal dahil wala pang proper siguro may mga pag-uusap na kung talagang mauuwi sa annulment or sa divorce itong, lalo pat malapit na siguro maaprubahan ito, iintehin siguro nila or whatsoever na ang naging relasyon ni Sara at saka ni Richard. Ang daming factors pang pwedeng pumasok dito. Though, sa pamilya ni Richard na kilala naman natin na laging nagsasalita or laging may sinasabi sa issue, wala na tayong naririnig maliban before sa si Tita Annabel, masaya siya para sa kanyang mga anak. Tapos si Rufa na minsan ay sinabing fake news yung napabalitang magkasama sa isang resort itong si Richard
at saka si Barbie at marami pang iba. So hanggang doon yung nagiging partisipasyon ng pamilya Gutierrez sa mga pangyayaring ito. Pero yung may katawan talaga, si Richard saka si Barbie, parang hinahayaan na lang nila yung netizen, yung mga showbiz insiders, yung mga nakakakita sa kanila na mag-isip na kung anong meron between the two of them. So parang sinasabi na rin is, what you see is what you get. Kung kami nga kasi isipin mo nga naman, makakarating ka pa ba ng South Korea na kayong dalawa ang magkasama kung talagang walang namamagitan sa inyo, di ba? That's number one. And number two is, parang hinahayaan nyo na makita nga ng publiko na magkasama nga kayo. And syempre yung pagsasama na ngayon between isang lalaki at isang babae na inahaluan ng romantic involvement na hindi naman trabaho ang ginagawa, syempre mauuwi nga sa mga kuro-kuro at pagbibigay ng opinion ng marami na more than friendship ang namamagitan sa kanila. Basta kami dito sa Unbearable Channel, sinusuportahan namin ang emosyon ng mga taong nagmamahalan, pero pagdating doon sa mga teknikalidad, particularly sa mga issues na legal, tapos may pamilya, may mga anak na dapat na ayusin, siguro yun muna ang ikasama rin dapat na binabalanse ni Richard sa bandang yun ng kanyang pagkatao, yung aspeto na yun, kasi syempre hindi niya pwedeng i-ignore o pabayaan yung aspeto na yun, kasi may mga anak ka, may mga responsibilidad ka at may mga duties ka na dapat na gawin o ibigay sa mga ito. At the same time, binabalanse mo yung usapin ng emosyon mo, yung estado ng puso mo, at yung kalagayan mo rin bilang isang individual na yung mo naghahanga din ng magandang kinabukasan at kasiyahan. Sa kabilang dako, si Sarah naman ay tahimik din naman, focus sa kanyang career. Napapanood natin siya sa Lumuhod Ka sa Lupa kasama si Kiko Estrada na napapanood na rin sa primetime. So may mga ibang proyekto rin siyang pinagkakaabalahan. Sana nga maplansya nila para lahat maging masaya, kumbaga ika nga everybody happy, at maipaunawa especially dun sa mga naging bunga ng pagmamahalan nila sa kanilang mga anak ang kasalukuyan nilang sitwasyon sa paraan na mas mauunawaan ito ng mga bata na maayos, masaya, at wala silang nararamdaman na nineglect sila, inignore sila, or pinabayaan sila. Ito namang si Barbie bilang isang dalaga na nagmamahal din naman siguro at pinapakita rin niya yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapasaya kay Richard, mula physically hanggang siguro sa mga usapin na personalidad na nagustuhan sa kanya ni Richard. Sana manatiling masaya, manatili sa ganung aspeto, although wala ngang perfect na relasyon, di ba? Lagi at laging merong gusot, lagi at laging merong intriga, merong kakaharaping problema. So good luck. Kami dito sa Unbearable Channel ay laging nagsasabi na wala namang natatalo pagdating sa pag-ibig. Ang natatalo lang ay yung mga tao na hindi marunong makipaglaban at ipakita ang tunay nilang pagmamahalan sa isa't isa. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nabus, nagpapasalamat dito sa Unbearable Channel.